Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung handa ka na bang humarap kay Kristo o Final Judgment. At ang Bible verse natin ngayong araw ay 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ang sinasabi sa ating scripture ngayon na 2 Corinthians chapter 5 verse 10 ay, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad." Kaya mga kapatid, ikaw ba ay handa na? Ang final judgment ay ang huling hatol ni Jesucristo o ang ultimate at walang paghalinang desisyon tungkol sa ating eternal destinies. Mangyayari ito pagtapos ng millennial reign at pagkatapos ng rebellion na magaganap sa dulo nito. Sa araw na iyon, bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos para magbigay saysay ng ating mga ginawa, mabuti man o masama. Walang makakatakas at walang makapagtagaw. Nakakatakot isipin ito, pero kasabay nito, nakapagpaalala rin ito sa atin kung gaano kabanal at makatarungan ng ating Diyos. At dahil sa kanyang habag, binigyan niya tayo ng kaligtasan, isang libre, ngunit napakahalang regalo sa pamagitan ni Jesucristo. At ngayong araw naman ay ang teachings natin ay unang-una, all people must appear before the judgment seat of Christ. Walang exempted dito, hindi base sa yaman, status o impluensya. Bawat tao, kasama na tayong lahat, ay haharap sa trono ni Kristo. Dito hindi mahalaga kung gaano ka successful sa mundo. Ang mahalaga ay kung paano mo ginamit ang iyong buhay para sa Kanya. All people must give an account for everything they have done on earth. Lahat ng ginawa natin, nakita man o hindi, ay isusulat. Bawat salita, kilos at intensyon ng puso. Hindi lang kung anong ginawa mo, kundi pati kung bakit mo ito ginawa. Kaya kapatid, hindi natin madadala ang ating mga achievements, pero madadala natin ang record ng ating pamumuhay. At tatlo ay all people must choose now whether to live for God or for themselves. Ngayon ang panahon ng desisyon upang sumunod o habang tayo ay may hininga pa, itong pagkakataon natin para piliin ng Diyos at mamumuhay ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban. At dahil dito, ito naman ang ating application ngayong araw. Unang-una ay labor in the Lord daily as eternal investment. Gawin natin parte ng araw-araw ang paglilingkod sa Diyos. Hindi sayang kahit anong bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Yung pag-aabot sa iba, yung simpleng kabutihan, pagdarasal, pagsunod, lahat yan ay investment sa langit. Kalaway, love more and hate less as much you can. Hindi madali magmahal, lalo na sa mahirap mahalin. Pero kung paano tayo minahal ni Kristo kahit tayo makasalanan, ganoon din dapat ang puso natin sa iba. Huwag nating hayaan ang bitterness o galit ang maghari sa atin. Maging instrumento tayo ng pag-ibig at kapayapaan. Tatlo ay live each day in preparation for the judgment. Isipin natin ang bawat araw bilang isang hakbang papunta sa final day o paghuhukom ni Kristo. Kung kaya dapat bawat desisyon, bawat gawain, tanungin natin ang ating sarili kung para ba ito sa Diyos o para lamang ito sa ating mga sarili. Huwag natin aksayahin ang kakataon mamuhay tayo nung may layunin at kabanalan. So, kaya mga kapatid, yan na lamang kahalaga o importante ang pamumuhay natin na may Kristo sa ating buhay. Dahil madadala natin ito sa araw ng paghuhukom, sa araw na tayo mamatay. At mga kapatid, yan na natatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.